Hi guys, good morning. Ngayong umaga ito yung kalangitan na sumulubong sa atin ngayon. Medyo maulap kasi dito sa baryo palagi naman talagang makulimlim. Pero sana maging maayos at maganda pa rin yung ating maghapon. Ayan nga po guys, nag-almusal na tayo. Ito yung ating almusal, Milo at saka biscuit. Dahil yan lang talagang available. Wala tayong ibang choice. Yan, so ito na yung aking bunsong anak na nakikipaglaro sa kanyang mga pinsan dito sa labas. Alam niyo po ba na yung dalawa kong anak, lalo na itong bunso, ay mas naging healthy siya simula nung pumunta kami dito sa baryo kasi mas nakikipaglaro na siya, mas naging active, sariwang-sariwa pa yung hangin. Unlike doon nang nasa sentro pa kami na hindi makalabas-labas ng bahay kasi sentro nga. At saka palaging cellphone yung hawak. So hindi na e-exercise yung katawan at pakiramdam ko rin noon ay yung mga anak parang lapitin sila ng sakit. At ngayong tanghali, ito nga po ang aking lunch. Paksiw na isda at saka konting gulay, konting kanin at syempre hindi mawawala ang sili. At eto nga, tuwing hapon, syempre pagtapos ng kumain at wala nang ginagawa, yun na ang nagiging kadalasang gawain nating mga Pilipino, kwentuhan, kasi mas masarap magkwentuhan lalo na kung ganitong oras yung pahapon na at inaantok ka na, so yun, kwentuhan na lang. At saka nga pala guys, pasensya na po kayo kung ganito yung boses ko, ganito yung pagsasalita ko kasi baguhan pa lang ako sa pag-vlog at hindi ko pa talaga gamay kung ano yung mga sasabihin ko. Hindi ako nag-script dahil gusto ko yung actual na nakikita ko yung video habang nag-voice over ako. Kaya lang, minsan talaga naghang din talaga ako kasi mahirap pala. Ngayon ko lang siya na-realize na ang hirap din palang mag-vlog. Lalo na kung ganito, wala akong ibang alam na topic at nahihirapan din ako sa pag-edit ng videos ko, paglagay ng voice over. Hindi ko rin minsan alam kung ano yung kukunan ko mga angle sa videos ko na kinukunan ko. Yung content ko, ang hirap pala. Kaya nga palagi akong nanonood sa mga vlogger kung paano mag-edit, kung paano mag-voice over, maglagay ng mga sound effects or mga music, ganyan. Pero ito pa rin yung result ng video ko. Pero sana sa darating na mga panahon mas mapa-improve ko yung mga videos ko para naman matuwa kayo sa panonood. Ngayon nga po, yung pinaka-struggle sa akin ngayon sa pag-i-edit ng mga videos na ina-upload ko ay yung gusto ko talaga magkaroon ako ng maayos na thumbnail. So ngayon, nanood ako ng mga video sa YouTube na kung saan nagpapakita kung paano ang pag-upload ng thumbnail para mas maging maganda, mas maging kaakit-akit sa mga viewers. Kaya lang, every time na nandun na ako sa part na, di ba, clinic ko yung lapis, yun yung turo, yung dalawang lapis, and then, ang lumalabas talaga is, pag clinic ko yung thumbnail, na mag-upload na ako ng thumbnail, ay, ano ba yun? Wala siyang, maglalagay ako ng number, di ba? So, paglagay ko ng number, yung number ko, hindi talaga siya pwede kahit na clinic ko din yung country na Philippines, palagi siyang retry. Kaya, yun yung struggle para sa akin ngayon kasi parang nanghihina din ang loob ko na yung mga thumbnail ng videos ko ay hindi pa maganda. At eto na nga po, back na tayo dito sa aking video. Yan po, naghuhugas na ako ng mga ginamit namin sa pagmerienda. Naghugas na din ako ng kawali at kaldero para sa gagamitin ko sa pagsasaing. Pasensya na kayo, hindi ko pa talaga alam kung ano yung sasabihin ko. Siguro mas maganda kung isusulat ko yung sasabihin ko, no? Ano kaya yung mas maganda para sa inyo guys?
At dito nga po sa labas, ito yung mga konti naming alagang manok, pinapakain na namin. Konti na lang yan kasi dati doon yun sa bahay ng aking papa. Kaya lang nung mawala siya, ay nilipat na namin dito. Yung iba, kinarni na, kinatay na. Kasi magiging dagdag pa siya sa aming gasto sa araw-araw kung pagpapatuloy pa namin na paramihin. Pag ganitong oras, mga 5 PM dito sa labas, ang sarap lang tumambay. Nakakasente yung hangin, napaka-presko. At saka, ang saya lang tingnan ng mga batang naglalaro. Naalala ko yung mga panahon ng maliliit pa kami na dito rin kami sa baryo nakatira. Pero yung kalsada ay hindi pa ganito kalaki. Ngayon malaki na yung pinagbago ng baryo, malaki na yung inunlad ng dahil sa kalsada. Mas madali na yung pagbiyahe, paglabas, lalo na kung may mga emergency, kaya napakalaking tulong ng ganitong klaseng proyekto ng government. At hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panunood at saka sana matulungan nyo ako na mas mapa-improve pa yung aking videos. Thank you guys. Bye!